Hi guys! Welcome back sa aking munting channel mga idolo na Pinas Reaction. Bah, bira lang tayo makakita nito mga idolo Ayan sa media. Mukhang tinutulugsa nila ang zero budget for sa subsidy na sa PhilHealth. Diba? Natin mo 6 trillion ang budget. Tapos tatanggalan mo ng subsidy ang PhilHealth. Ang klase yan. Saan yung mga nakalagay yung mga yan? Diba? Ano yan? May mga pinagdodoble-doble ba kayong mga budget nyo from last year? Siguro, tinaasan nila siguro yung budget dyan sa HOR na yan. Bakit sa inyo? Halatang may agenda, di ba? Bakit sa inyo kailangan taasan? Ha? Tagagawa lang kayo ng batas. O nilalang lang natin ito. O tagagawa kayo ng batas. Di ba? Parang dumadating kasi ngayon, tagabigay kayo ng pera. Diba? Sa inyo pa yata nang gagaling yung pera. Bakit sa inyo? Hindi sa mga ahensya. Ang daming ahensya ng ating bansa. Dapat sa kanila nang gagaling yung mga tulong sa ating mga mamamayan. Pero kayo yung in front. Sabi natin, from DSWD, kayo naka-in front. Kayo nakaharap sa mga tao. Bakit? Bakit kayo? Kidding me? Ito na nga, panoorin na natin ito mga idolo. Kahit naratipikahan na ng Senado at Kamara ng panukalang 2025 national budget, may mga mambabatas na kumukwestiyon sa ilan itong probisyon. Ay, salamat naman kahit paano naman din may nagko-question naman. Ay, nakukala ko lahat na inabulag-bulagan na. Di ba? Hirap kasi. Dapat talaga questionin o baka pakulo lang nyo yan hindi ko alam. Partikular na riyan ang pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth at ang pagdoble ng pondo ng Kamara. Nakatutok! Ano ba narinig ko? Pagdoble. Sabi na nga ba yung nasa isip ko di ba? Nangyari nga. Pagdoble ng kanilang budget. Bakit? Bakit kayo? Kitang-kita mo na merong merong dito may pinaplano tong mga ito Bakit? Bakit sa inyo? Para kayo mamudmod, kayo magbigay, kayo maging bida, kayo maging superhero, kayo maging pasalamatan, etc. Doble budget nyo. Hindi lang din yun para ayoko na lang. Ang sakit sa ulo naman ito mga ito. Si Bob Gonzales. Niratipikahan na kagabi ng Senado at Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget ang napagkasunduan nilang bersyon ng Kamara. Pero may mga senador na tutol sa desisyong gawing zero ang subsidy ng PhilHealth sa... Sino ba yung mga tao dyan sa BICAM na yan? Kasi halatang parang walang pakialam sa mamamayan. Diba? Nag-hearing ba sa mga budget, mga ganyan-ganyan. Tapos in the end, yung kayo lang ang masusunod. Yung gusto nyo lang yun ang masusunod. Diba? So para saan pa yung mga hearing yan? Ewan ko ba?
susunod na taon. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Lessons learned dapat tayo sa pandemya. We should invest more in health. Tama naman siya eh. Dapat ang government natin mag-invest sa health lalo na. Kasi yan ang most na pangangailangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Dahil karamihan, hindi naman karamihan, mga ilan sa atin hindi nakakapagpagamot. Dahil nga wala silang pambayad. Kaya gobyerno ang makakatulong sa kanila sa pamamagitan ng PhilHealth, na pagpaganda ng ating mga ospital, libre yung mga pagpagamot. Di ba? Yun yung mga proyekto dapat sa taong bayan. Etc. Baka may nakalimutan pa ako regarding doon. Pero dapat unahin mo na yung mga yun. Makikita mo yung mga public hospital natin ngayon. Grabe. Parang kawawang-kawawa yung mga mamamayan natin doon. May sakit ka na, parang lalo ka pa magkakasakit. Kasi kulang sa pasilidad, kulang sa bed, o sabi nating hindi kaya yung hospital, o etc. Alam ko yan kasi parang yung work ko dati nga kaya sabi ko yung work ko dati may connection sa mga hospital. Nakikita ko yan. Di ba? Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Huwag naman zero budget. Sa huli, ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa dyan. Tugon ni Senador Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. We believe that the 600 billion of PhilHealth is for them. We believe. Ano naman kung may reserve, madam? Ano naman kung may reserve? Reserve nga yan eh. Hindi mo basta-basta galawin yan. Hindi porket may reserve yan, gusto mo na yun yung anong pagalawin. Hindi mo na bibigyan ng subsidy o budget. Ano ba yan, men? Ano ba yan? Ano ba yan, madam? Kaya reserve yan eh. Sabihin natin for emergency cases din yan. Magagamit yan kaya nakareserba yan. Hindi ginagalaw yan. Magalaw man pakonti-konti. Hindi yung sabihin mo parang dyan na lahat kunin yung paano na pag nagkaroon tayo ng medical emergency na naman? May pandemic na naman. Saan tayo kukuha ng budget? Lahat na may bulsa na. Bulsa talaga. Lahat sa iba pinaggamitan. Kawawa talaga tayo mga mamayan. Kawawa talaga tayo. To be able to utilize, they are not definitely destitutes. They have the funding for it. And if they also show their capability to utilize those funds. Diba? Parang kaya naging okay lang din sa kanya yung tinanggal ng 89 billion ngayong taon. Diba? Tinanggal nila sa PhilHealth. Tapos ngayon, zero subsidy. Di ko lang sa mga taong to parang lahat gusto ubusin. Gold reserve, binenta. Wala na tayong gold reserve. Saan mapupunta yun? Diba? Gold reserve na nga eh. Sino matinong tao na gagalawin? Pag-iisip. Yung mga nakareserba gagalawin muna. Without any economic problem or economic emergency or health problem, medical emergency. Tapos gusto nyo galawin ang mga reserve. Next year, definitely it will be a different scenario once we evaluate the progress that they have made. Giit din ni Senate President Cheese Escudero. Sa ngayon, 600 bilyon muli yun.
Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa ano, hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage. Eh, yun na nga. Utusan niyo yung mga nakaupo sa PhilHealth. Oh. Pero wag yung tatanggalan ng budget pa. Dagdagan ng budget. Utusan nyo na gamitin pa yung ibang reserve para sa mga mamamayang Pilipino. Diba? Hindi yung tatanggalan mo ng subsidy dahil meron silang ganito. Eh, ano naman? Importante ang health. Kung alam mo lang. Kung alam nyo lang. Kayo kasi may mga pera kasi kayo eh. Kayo kasi may mga pambayad kayo eh. Diba? Mali yan. Ng PhilHealth. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng PhilHealth kaugnay nito. Kung may mga nabawasan, kwestiyon naman ni Senador Coco Pimentel ang pagtaas ng pondo ng Kongreso pagkatapos dumaan sa Bicameral Conference Committee. May dagdag na 1 billion pesos sa budget ng Senado habang 17.3 billion sa Kamara. Mas malaki pa sa orihinal na nakalaang 16.3 billion. Bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President? Diba? Kung kailan last na yung pag-uusap regarding kung anong mga budget ng i-approve for 2025, doon pa nagkakaroon ng mga luto-luto. Doon pa nagkakaroon ng mga questionabling mga dagdag bawas. Hearing pa kayo kung ganyan naman din pala. Hindi na pala masusunod ng mga nyo. Halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber. But we have to be transparent. Sabi ng Senate President, hindi perpekto ang budget pero napakarami kasing dapat pondohan sa napakaliit na espasyo. May nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondohan kung alin dito ang unahin. Lahat mahalaga, lahat importante. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok. Lahat importante. Hindi kayo marunong tumingin kung ano yung mas importante. Oo, lahat importante, pero yung mas importante ang dapat yung unahin. Hindi naman sinabing tanggalan niyo yung mga importante pang iba, pero isipin nyo yung mas importante. Hindi naman sinabing tanggalan nyo yan pero yung i-allocate nyo ng maayos. My goodness. Hindi nyo ba kayo mag-allocate ng mga budget? Hindi nyo pinaprioritize kung sino yung ano dapat talagang i-priority o i-prioritize. Una pa lang dapat iniisip nyo sa taong bayan kung ano yung magiging prioridad nyo sa mga taong bayan. Kung saan kami makikinabang. Dahil pera namin din yan diba? Kung saan kami lalapit. Ano gusto nyo, lalapit kami sa mga kongreso? Kung mga congressman, kung kami lalapit? Parang dapat sa mga department kami na malapit PhilHealth, DSWD, yan mga yan, etc. Kung sa mga department na sa amin, makakatulong sa amin, diba? Doon, hindi sa Senado, hindi sa House of Representatives, TIVES, hindi doon. Sa mga SSS, sa GSIS, sa gobyerno yun. Sa SSS, etc. na Pag-ibig, yung mga yan. Diyan kami nalapit. Diba? Yan, bigyan yung budget. Hindi kami lalapit sa mga mga politiko. Gigipitin ka pa, pera namin yan. Gigipitin ka pa. Pipiliin pa kung sino-sino magbibigyan. Masakit nun, hindi naman mabigyan. Di ba? Hindi nabibigyan.
sakit na sa bangs talaga, sakit sa ulo. Gising, Pinas, gising. Mag-react tayo. Hindi mga ngayon sa eleksyon, isip-isip kayo mga idolo. Alam niyo na yung mga yan. Tayong tawag dito, nabigyan kayo na iboboto mo, wag ganun. Isipin mo ginawa niya sa bayan, isipin mo pinaggagawa sa atin ng mga yan. Ay naitulong ba sa bayan yan o wala? Ay kitang-kita niyo naman mga pinaggagawa. Kitang-kita niyo yung mga desisyon, hindi para sa bayan. Diba? Hindi para sa mga mamayang tao, Pilipino. So yan guys, so dito na po tayo nagtatapos. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa akin channel. Hit nyo din yung tuloy ako sabihin yung naiinis kasi ako. Gusto ko magsalita ng masama. So ayoko lang. So again, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page na Pinas Reaction. At sa TikTok din po, huwag niyo rin po kalimutan na ako'y follow mga idolo. So, gising-gising Pilipinas. Dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat and God bless.